So it's been a while since we created a video like this, sharing about information about the programs, the occupation that you have to watch out here in Canada. Kasi tinignan muna natin yung mga changes na ginawa ng Canada. So far, medyo nananahimik ngayon ang IRCC at wala naman silang, kumbaga, binabago pa. So, ngayon, nakita na natin yung mga occupations na gusto nilang i-prioritize dito sa loob ng Canada. Hi, my name is Coach MC and we make videos about international education, living your life here as an immigrant. So, dito sa video na to, pag-usapan natin ano na nga ba yung mga occupations na dapat yung targetin dito, especially if you're coming here as a student. So, itong mga occupations na to, ito yung mga talagang pinupush ng Canada na dapat i-pursue ng mga temporary workers dito para madala mo yung pamilya mo, para makapag-apply ka ng permanent residency right after graduation. So kung wala nga dito sa mga listahan na babanggitin natin in this video, huwag ka mawawala ng pag-asa. May mga alternative pa rin na pwede mong gawin, pero dapat pag-iisipan mo siyang mabuti. Hindi na siya katulad ng before, nung pumunta ako dito, kahit na business or mag-work ka dito as, as a food server, mapi-PR ka. Hindi na siya ganun kadali. So, ang i-prioritize natin muna in this video is ano nga ba yung mga occupations na pwede mong tahakin dito at ano pa ba yung mga pwede mong gawin para makuha mo yung residency dito. So guys, depende yan kung saan kayo pupunta dito sa Canada, ano bang probinsya, and also kasama ba ang pamilya mo. Kasi kung kasama mo ang pamilya mo, pumunta kayo sa CIC website at i-type ninyo, how can I apply for open work permit for my family members? Tapos, makikita nyo doon yung tier codes ng tier 2 and tier 3. And then yung mga occupations na yun, kung makikita nyo dito, ito yung talagang pinaprioritize. Like for example, of course, nurses, diba? Yung mga healthcare aid, medical lab assistant, yung mga nagtatrabaho sa trades, like for example, roofers, diba? Yung mga nagtatrabaho sa as a heavy equipment operator or heavy duty mechanics or mga automotive, yung mga yan ang mga pinaprioritize dito. So, kailangan yung tignan itong listahan na to dahil madami-dami din ito at tignan nyo kung paano nyo to mapapasok. Yung mga pharmacists natin, mga dental assistant, di ba? Also, mga teachers, yung mga magtatrabaho sa childcare, yan yung mga pinaprioritize dito under tier 2 and 3. Ngayon, pagka naman tier 1 ka, or tier 0, yan na yung mga managerial na, di ba? Which is para sa atin, sa mga bagong salta sa Canada, di ba? Mahirap maging tier 1 at maging tier 0. Kasi magiging ka pa na experience, magiging ka pa ng credential, di ba? Kasi sa tier 1, hindi siya managerial level, pero professional level siya. So, for example, nurse ka, hindi ka naman basta-basta magiging nurse dito, di ba? Unless dumaan ka sa accreditation, 'di ba? Kailangan mo dumaan ng NAS, tapos sa regulatory body para makuha mo yung license mo. So, yung program na isasuggest ko for nurses, yung pa rin, yung postgrad certificate for nurses, yan, okay pa yan kunin dito sa Canada. And also, pag engineer ka, hindi ka naman basta-basta magiging engineer dito. Kung napanood nyo na yung podcast natin with one of our SLE students, kinuwento niya doon kung ano ba yung proseso sa pagiging engineer, di ba? So, pag engineer ka, hindi rin basta-basta nakakakuha dito ng trabaho unless license ka na. Okay? So, make sure nyo na tignan ninyo kung ano ba yung posible na maging trabaho ninyo doon sa program na kukunin nyo dito sa Canada. At yung bang program na yan at yung bang career outcome na yan ay kabilang doon sa listahan na nirelease ng IRCC. Kaya karamihan dito sa mga student na nasa Canada na, ang fall talaga nila is either tier 3 or tier 2. Doon talaga sila nag-start. So, for example, dental assisting program, meron yan. Meron ding pharma assistant, di ba? Or pharma tech program, open pa yan sa international student. Tsaka yung practical nursing, open pa yan. Tsaka yung healthcare aid, open pa.
And then may mga trades din na program dito like heavy duty mechanic, merong welding, merong automotive, open yan sa mga international students. So yun yung mga targeting yung occupations para pag nag-transition kayo right after graduation and pag maghahanap kayo ng trabaho, 'di ba? Meron na yung pathway, kumbaga, mas alam mo yun, mas less yung stress pagdating sa residency. Again, walang garantiya na magiging PR kayo dito, okay? When it comes to student pathway, walang guarantee. Ito ay nagiging way mo lang para magkaroon ka ng work experience sa Canada dahil magkakaroon ka ng postgrad, 'di ba? Postgrad work permit. Magigain ka ng work experience. And then yun ang magbibigay daan sa'yo para ma-increase mo yung points mo for your express entry or provincial nominee program and also makakuha ng job offer, 'di ba? Sa kahit saang mang lugar dito sa Canada kasi open work permit siya. Pero walang garantiya na magiging PR ka. Yan, big disclaimer na yan, no? So kung pupunta kayo dito as a student, okay? Malaking risk talaga yan. Para kang sugal, di ba? Nagsusugal ka na magagastos ka ng let's say 1.2 million sa isang program. Sugal yan. And dapat ready ka. So ano man magiging outcome nun? Pwedeng okay, pwedeng hindi. Kasi pwedeng hindi kasi depende yan sa magiging regulation ng IRCC by the time na gagraduate ka na. Di ba? Marami na rin na PR through this path. Kabilang na ako doon. Pero ngayong naghihigpit ang IRCC, mas magiging maingat na dapat tayo, 'di ba? Mas kalkulado mo na dapat yung galaw mo when it comes to the student pathway. I-encourage ko pa rin ba ang mga tao na gawin itong pathway na to? Depende. 'Di ba? Depende kung alam mo sa sarili mo, may experience ka, alam mo sa sarili mo na itong program ko may outlook ito pagdating sa residency, 'di ba? At okay ang English proficiency mo, then malaki ang chance mo. Pero yun nga, walang garantiya. Walang guarantee, 'di ba? Paano na 'yan? Paano na kaming mga business or IT or yung mga nag-work sa food industry? So yung mga IT professionals, may mga pathway pa rin sila dito, may tech pathway pa rin. Ang magiging issue lang natin sa IT, although kabilang din sila sa mga selected fields dito sa Canada na binibigyan ng PGWP. Although kasama sila doon, I think ang mahirap lang sa IT is yung location ng job. Kasi most of the jobs for IT ay nasa city center or nasa metropolitan like Vancouver, Toronto, Calgary, Edmonton. And nakita nyo naman siguro kung paano binabago ng province yung grid for selecting PR applicants, 'di ba? Pag ikaw ay nasa city like Vancouver, Edmonton, Calgary, Toronto, wala kang extra points, 'di ba, for PR. So yun yung disadvantage ng mga IT professionals dito sa Canada. So kailangan pag ganun, magaling ka dapat mag-English at dapat siguro mag-start ka na mag-aral ng French. Ganun din na magiging advice ko sa mga business students or yung mga may mga background sa tourism, yung business and tourism, yan talaga, sila yung sobrang naapektuhan. Wala silang option na mag-take ng diploma or certificate dito. Ang kailangan talaga nilang i-take is master's degree. So, humatak sila ng points naman sa education. Pero yun nga, 'di ba? Oo nga, mataas nga yung education mo, naka-master's degree ka, pero wala namang pathway for permanent residency. So dapat din pagplanuhin mong mabuti, nabubulol ako. Dapat din pagplanuhan mong mabuti kung paano mo mapapasok yung ibang industry. Like for example, baka gusto mong kumuha pa ng extra certification like in healthcare or in trades, di ba? Another question na lagi ko nare-receive, meron pa ba nag-student right now? Guys, meron pa din. Akala ko nga, alam mo yun, wala na. Kasi di ba nga naghigpit na. Meron pa din, waitlisted na nga yung ibang programs eh. May mga student ako na hindi sila makapasok, pero guys, waitlisted na yung mga programs na prioritize for PGWP and for permanent residency.
Kaya kung ikaw ay nagbabalak pumunta dito, yun yung mga targetin mo at bilis-bilisan mong mag-apply dahil mauubusan ka. 'Di ba? Pero kung ang tinitignan mo naman ni master's degree, yun, okay pa. Okay pa yung master's degree. Ang mga diploma certificate, ang bilis niyang maubos sa totoo lang kasi marami ding mga nandito sa loob ng Canada na kumukuha ng mga certifications na yun. Yun yung mga student na nasa business before, yung mga nasa tourism before, ngayon mga nagsilipatan na dun sa mga programs na yun, di ba? Kasi andun na yung demand eh. So, kung ikaw ay nasa labas pa at umaasa ka na makakakuha ka ng PR dyan sa labas, ang liit ng chances kasi pinaprioritize talaga yung mga nasa loob na. Pero kahit yung nasa loob na, nahihirapan din silang ma-PR dito. Kaya sila nag-aaral pa rin, di ba? Para makakuha ng extra points. Saka, ang laking tulong guys ng nagpe-prepare kayo for English exam. Yung CELPIP, di ba? Or yung IELTS, IELTS general ninyo. Paghandaan ninyo kasi ang laki ng hatak ng English test talaga sa permanent residence niyo. So, yun yung mga kailangan yung tignan ng mga occupations, mga programs. And again, if you need help, you can comment below and you can connect with us. We have a group coaching program for you guys. We have one-on-one as well. And if ikaw ay, kumbaga, walang budget na pang-study dito sa Canada, still connect with me kasi meron tayong collaboration with Quest Job na tumutulong sila, may platform sila para makatulong na makahanap ng job kung hindi talaga para sa'yo ang student pathway. Pero yun nga, pag hindi ka talaga makakuha ng job offer, di ba, isang taon na di ka nakakuha ng job offer, then yun na, kailangan mo na sigurong i-consider na pumunta na dito on a student visa. Pero alam ko nga, hindi lahat ng tao ay may budget para dyan. May mga alternative options ka pa, like hindi lang Canada guys, meron pa sa Europe, 'di ba? Na mas cheaper option pagdating sa pag-student. Pero alam mo pag kino-compare ko like Canada, New Zealand, Australia, 'di ba? Alam mo yung may ano pa rin eh, may pag-asa pa din dito eh. Kasi mahigpit na talaga kahit nun pa sa Australia, 'di ba? Sa New Zealand, sway. 'Di ba? Mahigpit din sila. Nakita ko yung green list nila, hindi ganun kadami. Hindi katulad dito sa Canada, kumbaga maraming occupations pa rin na sinusuportahan nila for permanent residency. So, double check nyo maigi kung saan bang bansa kayo mag-fit. Pero if, kumbaga wala na kayong oras na mag-research, kailangan nyo ng tulong, you can connect with me. Okay, I will leave my contact details below and we have a free discovery call every Tuesday and Friday. You can attend that. So just comment below or you can message us sa Facebook page. Again, beware of scammers. Maraming mga nag-impersonate na SLE or ako. 'Di ba? Sikat lang. So, mag-ingat kayo. Baka hindi ako ang kausap nyo. So, kaya ini-encourage ko yung iba na umatan talaga ng discovery call kasi ako talaga yung kausap mo. Gumagalaw-galaw ako at nagsasalita ako live. Diba? So, just comment below. And again, don't forget to follow us on our podcast, Kwentong Filipino-Canadian Podcast. Marami na tayong mga videos doon na in-upload and marami kang matututunan din doon. So, thank you guys for watching this video and listening to this podcast. And I'll see you in the next one. Bye, guys!